ay mag-asawa na taga-Nalbuan. Sa kanyang paglilihi na kagiliwang kainin namungan ang mga hilaw na sampalok, piyas, at daligan. Gayon din ang mga hinog na bayabas, dalanghita, at buko o murong niyog. Gustong-gusto rin niya ang mga talaba, hipon, mga pagkain kabibi, at mga damong dagat. Wow! Ang dami ng prutas! Salamat, Juan! Ang sarap! Sa ikapitong buwan ng kanyang pagbubuntis, humiling si Namungan sa kanyang asawa ng balitang, isang uri ng papag na mataas ang dakong ulunan. Juan, maaari mo ba akong igawa ng maayos na mahigaan? Narito ang larawan ng nais ko. Sa pamamagitan ng kidlat at ulo, naputol ni Don Juan ang mga kailangan, kawayan sa paggawa ng balitang. Upang hindi na mahirapan sa pagbubuhat, inutusan niya ang mga kawayang magpauna na sa kanyang patungo sa kanilang looban. Sa bisa ng aking kapangyarihan, inutusan ko kayo, mga kawayan, mauna na kayo sa looban. Masusunod namin kamahalan. Bilis! Mauna na tayo sa looban. May iba pang inihanda si Don Juan. Ang panggatong, tapayan, kalan, palayok at panggamot ng mga dahon. Lahat ay kailangan sa panganganak ni Namongan. Pagkaraan ng paghahanda, pumayo na si Don Juan upang makipaglaban sa mga kaaway na igurot. Mahal na kabiyak, ako muna ay alis upang makipaglaban sa ating mga kaaway. Tandaan mo na ginawa ko ito para sa ating buong tribo. Mag-ingat ka, Juan! Naway patubayan ko ng mahal na bathala. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Ngunit hindi na siya nakita mula noon. Manganganak na yata ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Nagmamadali ang isang matandang maninisid na si Marcos na tumulong kay Namungan. Naku! Manganganak ka na nga! Sige, kaya mo yan! Ayan! Malapit na! Lalabas na siya! Matagumpay na isinilang si Lamang sa tulong ng matandang maninisid na si Marcos. Aba! Tignan niyo ang sanggol! Marunong na siyang magsalita! Siya ang pumili ng kanyang pangalan at mga kanyang ninong sa binyag, ang matandang sigibuan. Ina, ako ba talaga alitin mo ninyong anak? O isa lamang bastador? Ha? Huwag mong isipin niya lamang dahil ikaw ay tunay naming anak ng iyong ama. Dahil sa pag-uusisa, walang nagawa ang ina at pinagtapat ang matagal na pagkawalat ng kanyang ama. Bakit ang tagal niya bago bumalik? Anong kaya ang nangyari sa aking ama? Nang mabatid ang pagtungo ng ama sa bundok, naisip niya na tungkulin niyang tiyakin ang naging kapalaran ng ama. Nagpaalam siya sa ina, noon ay wala pa siyang 1 taong gulang. Naglakbay siya ng mag-isa sa mga lambak, gulod, bundok at parang hanggang sa marating niya ang puok ng mga kinaroroonan ng tribo sa kaaway ng kanyang ama. Nakita niya roon ang ulo ng kanyang ama. Sinayawan niya ng mga kasapi ng tribo paikot-ikot. Mga bunyi! Mga bunyi! Nakamit natin ang tagumpay! Hayun ng aking ama! Mga manang-awa, pinugutan nila ng ulo ang aking ama! Nagalit si Lamang at Magsitigil kayo! Ako ang anak na pinugutan ninyo ng ulo! Kumanda kayo sa aking paghihiganti! Ha? Sino yun? Sino ka? Ang lakas ng loob mo! Nag-iisa ka lang laban sa buong naming tribo! Umuwi ka na lang dahil mamamatay ka din katulad ng iyong ama! Ibalik niyo ang buhay ng aking ama! Hinahamon ko ang inyong buong tribo sa isang labanan! Tinanggap ang hamon, kaya pinaulanan ng mga ito si Lamang ng mga sibat, ngunit nasalo naman niyang lahat ang mga iyon. Natalo ni Lamang ang mga idolo. Umagos sa ilog bigan ang dugo ng mga ito. Kinuha ni Lamang ang kanyang ama at inilibing ito ng maayos. Bumaba sa bundok si Lamang na naglalagkit at duming-dumi ang buhok. Nais pa niya linisin ang kamalig ng palay ng ama na hindi na nagagawa sa loob na 9 taon. Pagkaraan, sa tunog ng lunggangan, itinatawag niya ang kanyang mga kaibigang babae upang patulong sa mga ito sa pagliligo sa ilog, ang bunayan. Nang mahugasan na ang kanyang buhok, nalason ang tubig at nag-uunahan sa pagsampa
sapa sa pampang ang mga isda, banagan at mga igat. Upang masubok pa ang kanyang kakayahan, sinisid niya ang buhaya sa ilog. Nang magapi niya ang mga ito, ay pinagtatanggal niya ang mga kaibigang babae ang mga ngipin ng hayop upang gawing talisman panliligaw ni Lamang. Nabalitaan ni Lamang ng kagandahan ni Doña Ines Canuya ng Kalinutian, nagbihis siya ng magara at nagpa siyang umakyat ng ligaw. Ina, ako muna ay aalis muli. Anak, mag-ingat ka. Sana hindi ka mabigo sa iyong pasya. Nagakbay muli si Lamang, isinama niya ang kanyang puting tanda at alagang aso. Noon, nasalubong ni Lamang sa daan ang malahigating si Sumarang. Gabinan ang mga mata nito at ang ilong ay sinaki ng magkatabing dalawang paa. Aking mga kabata, ni Dr. Jose Rizal. Kapag ang bayay sadyang umiibig sa kanyang salita, kaloob ng langit, sanlang kalayaan na saling masapit, katulad ng ibong nasa hipakawid. Pagkang salita'y isang katulad, katulad sa bayan, sa nayon, Mga kaharian at ng isang tao'y katulad, kabagay, ng alinmang dikta noong kalayaan. Kalayaan, kalayaan, kalayaan! Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po! Ako nga pala ang inyong bagong guro sa asignaturang Pilipino. Ngayon ay gusto kong malaman o gusto ko kayo makilala at magsisimula tayo sa magandang Pilipinas sa ating harapan. Hi! Picture mo tayo. Magandang umaga, ako si Ken Celestial. Magandang umaga, ako si Grisel J. Pasigan. Hello, ako si Nancy Medrano. At kayo naman, Ginoo, nais ko kayong kumayo at magpapakilala kayo ng inyong sarili. Hindi Hindi ko siya makapagsalita, ma'am. Ay, may kasama pala tayong special dito. Kung gayon ay papayron ko naman sa iyo ang aking cellphone upang malaman ko kung ano ang iyong pangalan. Ito na po, ma'am. Hello, Ryan. Ang kanyang pangalan ay si Ryan Sayuba. Ngayon ay, bago tayo magsisimula ay nais ko munang tawagin itong sa aking harapan upang siya ay mag-lead ng ating prayer. Amen. So dahil may kasama tayong hindi makakapagsalita o espesyal na tao ay bibigyan ko kayo ng mga folder bawat isa upang maging patas naman tayo sa silid na ito. Okay po. Salamat po. Salamat po. Ngayon ay alam kong natapos na kayo sa Biyahe Lamang at nais kong isulat ang inyong natutunan sa ipiko na iyon at ibahagi dito sa ating harapan sa pamamagitan ng pagsulat. Okay po, ma'am. Tapos na ba? Hindi pa po mukhang nauubusan na tayo ng oras. Mahigit isang oras kalahati na. Kaya ipapapabili ko na lang na
na tayo nasa bawang antas. Pero kapag tayo isulugin sa kanilang pamilya, huwag kang mag-alala. Tuwing okasyon, Pasko, kaarawan, sa mahal na araw, ang magkamatayan. Pasko, bagong taon. At kapag may labas ko na ang aming sukli sa pagbunga ng aking pagmamahal ni Reyes. Ama, huwag kang mag-alala. Maaari ko lang maging alukin ang anak si Don Matias. Pilis pagsabot, kagaya ni And I'll go